Nasa 68 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Pinakamarami ang naitalang casualties sa Sarangani na may 33 deaths na sinundan ng South Cotabato na mayroong 24 casualties. Higit 30 pa ang nawawala at higit 1,300 ang naitalang injured sa nangyaring lindol. Sa kabuuan, nasa 340,000 families ang naapektuhan kaya tuloy-tuloy pa rin ang relief operations. Pero ang Department of Welfare and Development o DSWD magta-transition na raw po mula sa pamamahagi ng pagkain patungo sa emergency cash transfers para sa mga biktima ng lindol. Para ipaliwanag yan, mga kausap natin, DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang tanghali po sa inyo, Asek Dumlao. Magandang tanghali, Ms. Cheryl. Magandang tanghali din sa lahat ng bahay ng iyong programa. Asek, bakit po napagpasyahan ng DSWD na lumipat na nga sa emergency cash transfers mula sa traditional na pagbibigay ng relief goods? Actually, Cheryl, nagpapatuloy pa rin po yung pamamahagi natin ng mga food and non-food items. Continuous yung delivery ng mga additional relief items sa mga lugar na naapektuhan as committed by DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga partner local government units. Ngayon po, habang nagpapatuloy itong distribution ng food and non-food items, batin naman po natin na hindi lahat ng pangangailangan ng pamilya ay nasa loob po ng mga family food packs. Meron din po silang pangangailangan para maisaayos yung mga nasirang tahanan o mga nasirang kabuhayan. At may mga pangangailangan din gaya ng diaper, gamot para sa kanila pong mga anak. Kung kaya nga po, aside from the food and non-food items, ay we are slowly transitioning to the provision of emergency cash transfer. Kasi yung emergency cash transfer, tulong pinansyal yan, na flexible, maaari pong gamitin ng ating mga kababayan na gampanan o bilhin yung iba pa nilang mga pangangailangan. So yung emergency cash transfer, it's actually part of the response and early recovery interventions ng DSWD. So this will complement yung mga ibinibigay po natin na food and non-food items, Ms. Cheryl. When you say po transition, eventually mawawala na yung food and non-food or tuloy-tuloy pa rin itong food and non-food plus the cash aid po? Yes, actually tuloy-tuloy pa rin, Ms. Cheryl, hanggat pag-transition na tayo to early recovery. Kasi right now, we're at the response phase. So pag response phase, ang binibigay po natin, food and non-food items. But take note that the emergency cash transfer may also be provided during the response phase. Kasi sabi ko nga, may mga pangangailangan pang hindi nga po nilalaman ng ating mga family food pack. So ECT is also an intervention under the response phase. But eventually, when we move to the recovery phase, particularly early recovery phase, mas magpo-focus na tayo doon po sa pagbibigay ng emergency cash transfers, and then yung mga other interventions from other government agencies. Kasi from recovery, we will eventually transition to rehabilitation. So, ganun po yung ating disaster response operations, Michelle. Okay. Paano po natukoy ng DSWD na mas, na yung mga pamilyang kakailanganin ng cash aid o lahat po ba ito ay mabibigyan ng cash aid maliban nga dun sa tuloy-tuloy na food and non-food? Yes, ang DSWD po ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para po sa pagtukoy ng mga pamilya who are severely and slightly affected. When we say severely affected, sila po dyan yung mga bahay nila ay totally damaged o yung kabuhayan nila ay talagang nasira. Gayon din po kapag naman na-assess sila as slightly affected, ibig sabihin yung kanila pong mga tirahan ay partially damaged, ay kanila pong mga livelihood ay hindi naman po sobrang nasira, no? Kaya nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga LGUs kasi sila po ang nakakapag-assess after undertaking or doing the rapid damage assessment and needs analysis. So sila po ay nakakaalam kung sino-sino po yung lubhang naapektuhan. At sila po yung magiging target beneficiaries natin under the emergency cash transfer. Sek, ito po bang cash aid ay one-time, big time?
Well, ang ating pong emergency cash transfer may be provided up to a maximum 90 days. A maximum of 90 days, I need to say. So kung halimbawa sa response phase ay nakikita natin na kinakailangan silang tulungan ng 20 to 30 days, we can do so. Pero kung halimbawa nag-early recovery tayo at makita na kinakailangan pa ng tulong, we may also provide additional interventions because our guidelines provide na maaari nga po up to 90 days. Paano po yung magiging payout system ng cash aid? At paano po, yun nga, limitado lamang ba? Or basta kung ano po yung ibibigay na list na pasok na makakuha ng cash aid ay mabibigyan po? Yes, opo, no, we will be doing manual payout. Meron po tayo mga i-deploy na mga personnel ng DSWD who will serve as paymasters. So mag-strategize po tayo with the local government units kung saan-saan yung mga designated payout venues. But we will make sure na magiging maayos po yung isasagawa natin na pamamahagi ng tulong in consideration, of course, doon sa mga sitwasyon din and other environmental factors that might affect yung pong mga vulnerable sectors natin. And then, yung pong talaan naman ng mga beneficiaries, again, ito ay batay doon sa assessment ng mga local government units. Itong listahan din po ang basehan sa pag-prepare ng work and financial plan para sa pagpondo nga nitong tulong pinansyal na ito. But please take note that the DSWD through our field office will validate the list that will be submitted to us by the local government units. Magkano po ang aasahan bawat pamilya? Okay. Ms. Cheryl, ang computation natin ng emergency cash transfer ay 75% of the regional minimum wage rate. So kung halimbawa 500 pesos, we multiply that by 75% and by the number of days na tutulong po tayo sa kanila. So pwedeng 10 days, 20 days, 30 days, again up to a maximum of 90 days. So per day po, ganun yung halaga. Pero bultuhan ang matatanggap po nila. That's correct. Oo, Tama po ba yun, Sek? yes, sorry po. Yes, one time po na ibibigay. It's equivalent to the regional minimum wage rate multiplied by 75% and the number of days. So ganun po yung computation and one time po natin ibibigay o i-distribute sa kanila. Which is kung sabi nyo nga po ay kunwari 500 pesos, ano? So 375 po yan. 75% of the 500 is 375. Multiplied by, depende. Kung ima-maximum nyo po yan ng 90 days or lesser, bawat lugar or bawat pamilya? Asek? We will multiply the amount sa number of days na pagdesisyonan o na pag-agreean natin with the local government unit kung ilang araw po tayo tutulong sa kanila. Kasi po, eto, kinukompute ko, if we're talking about 375 pesos multiplied by 90 days, that's around 33,000 kung aabot dun sa maximum of 90 days. But then again, hindi lahat ay pare-pareho. Pwedeng isang buwan worth 30 days or 40 days. Ganun po, ano? Sek? That's correct, Ms. Cheryl. Opo. Oo, tama po iyan. Kasi again, augmentation support po si DSWD. Some government units are able to provide assistance to their constituents. But in case nga po na kinakailangan ng karagdagang pondo para mas matiyak natin yung recovery ng ating mga kababayan, then DSWD may come in to provide that intervention. Nagsimula na po ba to o kailan magsisimula? Well, inaasahan natin na magsusumite na ang mga LGUs ng kani-kanila pong mga listahan ng mga affected family. So, once na yan po ay may sumite na sa DSWD, we could slowly proceed doon na po sa distribution ng emergency cash transfer. Marami pong salamat, DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.